Alam mo, nakakatawa talaga itong magkasawang Duterte Carpio kasi kami apat, hinabol lang nila dun sa original case. Di ba? So, I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso nito. But like what I stated, this will get jumped. Wala akong batayin yung kaso. Ginagawa ko namin yung trabaho namin. Saan kayo nakakita ng kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng komite. So, matatapos din po ito, pero tuloy pa yung impeachment. May hiling po kami ni Congressman Chua next week sa darating po weeks. Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter affidavit doon po sa basura, walang kwenta, panggulo na kaso ni Atty. Mans Carpio laban sa mga kinatawan ng House of Representatives. Ito po ay mababasura sa nagbibilang po tayo mga araw kung kailan po ito mababasura dahil una sa lahat yung AMMC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court patungkol sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. No? So, ang pagtingin ho natin, ang kaso po ito ay tirang pikon ni Atty. Carpio dahil papaliit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Kahapon, sinampan na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagong yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows pumasok sa kanila pong mga bank accounts mag-asawa. Sino sila para magkaroon po ng 6.7 billion in total transactions? Sila po ay public official, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Kaya sa susunod pong mga linggo, pag pinag-usapan mo yung unexplained wealth, malalantad po doon na talaga pong walang batayan para magkaroon po ng 6.7 billion. Meron pong tagong yaman ang pangalawang Pangulo. Ito pong kaso laban sa amin ay panggulo, walang kwenta, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng papel, at ultimately, ibabasura po ng ating husgado, ng ating pagkaskin.